Ngayon mga kababayan, bukod kay Roque, eto pa, meron pang isa, 'no? Si Greco Bellica may isinusulong. Ano daw ho, yung amilyar ipapatanggal, mga kababayan. Dahan-dahan isip-isip baka mauto kayo ng mga ganito. Alam niyo naman po, nakalista itong si Greco Bellica doon po sa ano tawag nila, Green Ranger o kung malaberdeng mga grupo nila. 'Di ba berde, green team, ayan, tatakbo senador. Hindi pa nadala, hindi na nga nanalo doon sa, party list niya na BG-BG. Tapos ngayon tatakbo naman. Ano ang ipang-uuto? Naku, mala Marcoleta din yata ang estilohan nito, eh. Yung Marcoleta 2,000 ano, 2,000 pababa, libre na ang kuryente. Kay Bellica naman isusulong yata yung property, tax should be abolished daw. Naku, baka mayari kayo nito, Mga bossing, alam niyo po yung amilyar, 'yan, oo. Ako, kung ganyan po ang gagawin sa Pilipinas, siyempre gusto ko ho, mga kababayan, wala kang babayaran sa tax na binili mong lupa taon-taon, 'di ba? Siyempre gugustuhin niyo po 'yun. Sino ba naman ang may gusto na magbayad taon-taon? Pero hindi po uubra yung ganito, mga kababayan, 'no? Hindi madali 'yan, mga bossing, 'no? Yung pagtanggal ng amilyar, malaki ang nakukuha ng gobyerno diyan at yung mga walang amilyar, mga kababayan, na bansa, alam niyo kung ano yung mga yon? Eto, Cayman Islands. Cayman Islands, mayaman na bansa. Ano pa, Monaco, mayaman na bansa. Yung mga bansa sa UAE, United Arab Emirates. Kasi po mga bossing, meron pong mga pinagkukunan na iba't ibang mga revenue yang mga bansa na yan, mga kababayan. Yung mga kagaya nating bansa sa Pilipinas, kailangan na kailangan 'to at malaking pagbabago, 'no? Kapagka tinanggal yan at mahirap pong tanggalin yan, mga bossing. Maniwala ho kayo sa akin. Tsaka nakabili nga ng lupa, 'di ba? Oh, nakabili nga ng lupa, eh. So, ibig sabihin may pambayad ng amilyar yan. Property tax, amilyar should be abolished. Why should the people pay government for the land they already known? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, malaking tulong ang property taxes sa gobyerno kagaya dito sa Canada. Ang daming napaggamitan ng taxes na binabayad namin sa property tax. Akala yata ni Greco Bellica gano'n kayaman ang ating bansa, 'no? Kaya ingat-ingat po, baka mamaya sa 2028 kung talagang mangyari yung, kaberdehan nilang mga team na tatakbo sa pagkasenador, baka gamitin po ito, 'no? Baka gamitin po ito, "Isusulong namin yung property tax, i-abolish na, tanggalin na yung mga amilyar." Baka ang ending wala din. Hmm. Baka ang ending, ayan, kagaya ni Rodante Marcoleta. Anong petsa na ngayon? December. Umupo si Marcoleta January 1. January 1, July 1, August, September, October, November, December 1. Oh, 5 buwan at kalahati na po. Narinig niyo na po ba na diniscuss ni Rodante Marcoleta yung kanyang sinasabing isulong na kapagka ang Meralco bill niyo 2,000 pababa, libre na. Napag-usapan na po ba yung pagsusulong na yun? Parang wala pa din akong naririnig hanggang ngayon, mga bossing. Nung pagkaupo, nagbibigay sila ng listahan ng mga kanilang mga uunahin, 'no, mga kanilang, tina-target na maging batas o maging tulong sa mamamayang Pilipino. Nandun yung, tungkol sa kuryente. Pero ho, mga bossing, ang sinabi niya dun is tanggalin yung value added tax na mukhang imposible din ho, 'no? So wala na yung hindi ko na narinig pagkatapos ng eleksyon yung, ang 2,000 pababa na kuryente, libre na. Sa halip, yung nagpasa siya is
tanggalin ang value added tax doon sa, kuryente. December 18 na ngayon, oh, wala pa din, 'di ba? Totoo naman yung sinasabi ko. Wala akong naririnig, hindi ko na narinig simula pagkaupo ni Marcoleta yung, ₱2,000 pababa na kuryenteng singil, libre na, 'di ba? Eto nakikita ko ganyan din ho ito mga kababayan at imposibleng mangyari ho ito mga boss, chief, amo, sir, 'no? Sabi ko nga po sa inyo, yung mga walang amilyar at hindi nagbabayad ng amilyar, Cayman Islands, Monaco, UAE at ilan pang mga bansa pero hindi ho lalagpas sa 15 bansa yung merong mga gano'n, 'no? Masyadong malaki yung revenue nila doon at meron silang mga ibang pinagkukunan ho mga kababayan. Kaya ingat, baka, "Uy ikaw meron kang ano, may lupa ka, naku kapagka ako binoto mo, isusulong natin, huwag ka ng magbayad ng amilyar yearly." Siyempre ang sarap po sa pakinig, eh, 'no? Kahit papaano po mga bossing, ang laki nung maano mo, matitipid mo at maibubulsa mo na para sa iyong pamilya o pang kahit papaano, 'di po ba? Ang alam ko ako meron akong mga babayarang amilyar diyan sa Pilipinas. Minsan nale-late kasi hindi namin naasikaso, eh, 'no? Parang 2K ni Marcoleta, parang 10K ni ano, ni Cayetano, eh. O hindi pa ho ba tayo madadala? Ilang mga DDS na po 'yan, mga bossing at eto merong pangatlo na nag-aano na naman, na nangangako na naman. Hmm, pero eto ang totoo mga kababayan, hindi po natin palalagpasin ito, 'no? Ang totoo mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, birthday po ni Ma'am Brenda Barton. Kaya sabay-sabay nating batiin ng happy birthday. Mabuhay ka hanggang gusto mo, Ma'am Brenda Barton. Oh, salamat sa laging pakikinig dito sa Mark Ramos Channel. Alisin na natin 'to si Ungas. Masama ho loob ko diyan, eh, mga kababayan, kay Greco Bellica. Bakit naman, Mark? Inaasar ko lang doon sa kanyang channel. Nire-real talk ko lang doon sa kanyang channel. Aba, ba naman, binlock ako. Oh, binlock ako, hindi ko natuloy maano, hindi ko natuloy mai-tag-tag yang si Greco Bellica, 'no? Kanina, wala, hindi na ako nakapag-comment diyan sa kanyang ano. Uso naman yata sa Pilipinas, 'di bayad ng property taxes or hindi nagbabayad on time. Eh, kasi kasi kami nandito, wala naman ho akong kamag-anak diyaan sa Pilipinas, mga kababayan, na makakapagbayad para doon, eh, 'no? Kaya kapagka umuuwi kami, ayun, saka kami ano, saka kami nagbabayad nung amilyar mga bossing. Bayaran na naman. Anyway, mga kababayan, eh, obligasyon ho natin 'yan, eh.